Kung nursing student ka or magte-take ka ng PNLE or NCLEX exam, bibigyan kita ng lista ng mga gamot na halos lalabas sa lahat ng exam mo. Oy, hindi mo lang dapat kabisado yung pangalan ng gamot ha. Dapat kahit papano, alam mo kung paano ito gumagana, ano yung mga common side effects ng gamot, at kung ano yung mga importanteng nursing considerations mo. Kasi believe me, kapag alam mo yung mechanism, mas madali mo matatandaan yung gamot. Number 1, furosemide Lasix. Ang furosemide ay isang loop diuretics. Maraming type ng diuretics ha, pero ito talaga yung pinaka-common na lumalabas sa exam. Furosemide Lasix talaga. Ang diuretic ay isang uri ng gamot na nagpapalabas ng sobrang fluid sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ginagamit ito sa mga pasyenteng may heart failure, may edema, at pulmonary edema. Ito yung simpleng mechanism, makinig ka. Kumikilos ito sa loop of Henle sa kidneys at pinipigilan nito na ma-reabsorb yung sodium at saka yung chloride. Ilalabas nito yung sodium. So kapag lumabas ang sodium, sasama yung tubig. Therefore, nababawasan ang fluid sa katawan. Ano yung saying na paborito natin dyan? Where sodium goes, water follows. Common side effect. Common side effect nito ang hypokalemia or mababang potassium. Bakit nangyayari yun? Kasi kapag maraming sodium ang nailalabas ng kidneys, ayaw maging lonely ni potassium kaya sumasama rin siya sa urine. So ang effect, bumababa din yung potassium level natin. Dehydration. So dahil nga nagpapalabas ng maraming tubig yung gamot sa katawan, pwedeng mawalan ng sapat na fluid ang pasyente. Hypotension. Kasi kapag nababawasan yung ating fluid volume sa katawan, nababawasan din ang blood volume. Kaya ang result, bumababa din yung blood pressure. Pwede ring magkaroon ng pasyente ng dizziness o pagkahilo. Karaniwang nangyayari ito kapag bumababa yung fluid volume natin sa katawan or bumababa din yung blood pressure. At dyan papasok ang nursing considerations mo. Dahil bumababa ang potassium, monitor the potassium levels. Kasi alam niyo ba guys, ang hypokalemia ay pwedeng magdulot ng arrhythmia sa patient. Kaya, big no-no yan ha. Bantayan niyo yan. Monitor niyo syempre ang blood pressure. Hindi mawawala yan sa atin. Ito ay para ma-monitor natin at maging aware tayo kung risk sila for falls at dizziness. Kasi syempre kapag nahilo yan, pwede yan matumba. Assess nyo rin ang hydration status. Alalahanin nyo, lagi naglalabas ng tubig ang pasyente. I-watch out nyo rin yung signs ng dehydration, like yung poor skin turgor, dry mouth, o pwede rin sa mga labs. Sa mga lab results, makikita rin siya. Importante din for us na i-monitor ang mga intake and output ng pasyente. Intake para makita natin kung gaano ba yung natitik niya na tubig, at output kung gaano yung nilalabas niyang tubig. Kasi kung mas marami yung nilalabas niya sa ini-intake niya, magiging talagang prone siya sa dehydration. At dahil nga, meron tayong dizziness na side effect, diba? Paalalahanan niyo si pasyente na dahan-dahan tumayo sa higaan para ma-avoid ang orthostatic hypotension. O ayan mga kalaga, nakaisa na tayo. Please like and share for more videos like this. At kung meron kayong mga gustong idagdag, please don't hesitate to write down your comments dun sa comment section below. At tandaan nyo mga kaalaga, a small learning today will make a big difference on how you give your care tomorrow. Maraming salamat!